What's up mga kaidol? Banati Doy is back mga kaidol. Panibagong update. Oo, panibagong video na naman tayo mga kaidol. At siyempre, sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko mga kaidol, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy Risbacker. Paki-follow na lang din yung Facebook page ko mga kaidol. Drive Through Idol. Siyempre, dito sa TikTok mga kaidol, magparami tayo mga kaidol. Like, share, comment sa TikTok mga kaidol. Paki-follow na lang din yung TikTok ko mga kaidol, Banati Doy. Ayan po, panibagong update na naman tayo mga kaidol. Oo, laban sa kasinungalingan at hindi totoo na mga balita mga kaidol. Fake news. Ayan po mga kaidol. Labanan natin ang mga fake news mga kaidol, no? Dito, usap-usapan sa OBP mga kaidol. Sa OBP tayo mag-umpisa mga kaidol. Office of Vice President mga kaidol. Yan po ang usap-usapan ngayon sa balita mga kaidol. Fake news po yan mga kaidol. Oo. Ang sabi nila mga kaidol, may bomb threat mga kaidol sa OBP mga kaidol. Bomb threat. Kung alam nyo yung bomb threat mga kaidol, napakadelikado po yan mga kaidol. Bomb threat. So ngayon mga kaidol, isang kasinungalingan po yan. Fake news po yan mga kaidol. At wala po silang nakitang bomb threat na sa Office of Vice President mga kaidol. Yung naniniwala lang mga kaidol, yung mga DDE supporters lang po. Tandaan nyo yan mga DDE supporters. Kayo lang po ang naniniwala sa mga fake news. Kasi yung mukha nyo pa lang, fake news nya. At kami, mga kaluyalis, mga BBM supporters, labanan namin ang mga fake news. Yung hindi totoo na mga balita, mga kaidol. At ito na mga kaidol Office of Vice President, may bomb threat, pero fake news po yan mga kaidol. Huwag kayo maniniwala sa mga balita na fake news mga kaidol. Gawa lang yan. Gawa lang yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan mga kaidol. Hindi totoo yan na may bomb threat sa Office of Vice President. Wala po silang nakita mga kaidol. Fake news. Fake news. Big fake news. Yan po mga kaidol. At ito na mga kaidol, pangalawang update natin mga kaidol, no? Bato de la Rosa mga kaidol. Nagsinungaling na naman mga kaidol. Isang fake news na naman si Bato de la Rosa mga kaidol. Ang sabi niya mga kaidol, binawian siya ng security details. Isang kasinungalingan yan mga kaidol. Gawa lang yan sa kanya mga kaidol. Pero sa totoo, hindi po totoo yan mga kaidol. Fake news, no? Fake news mga kaidol. Yung kinuhaan siya ng security details mga kaidol. Fake news po yan mga kaidol. Ito panoorin po natin mga kaidol. Sumagi sa isipan ni Senator Bato de la Rosa ang magbalat kayo o mag-disguise sakaling ipaaresto siya ng ICC. Dagdag pangamba raw niya ang pagbawi raw ng PNP sa kanyang security detail. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung kailan umuugong na susunod siyang ipaaresto ng International Criminal Court, doon naman daw binawian ng security detail si Senator Bato de la Rosa, partikular ang mga nagbabantay sa kanya sa Davao. Ayon kay de la Rosa, nakumpirma niya ito nang umuwi siya roon kahapon at hindi naabutan ang dalawang pulis na palaging nagbabantay sa kanya. Gayunman, naiintindihan naman daw ito ni Bato. Nag-iingat ang mga commander nila. Yung mga unit commander ba, nag-iingat na hindi masilip. Hindi masilip na? Na may tao sila sa akin. Mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? May hiwalay rin daw siyang security sa Maynila na galing din sa PNP. Pero wala pa raw impormasyon ang senador kung binawi na rin ito. Ano naman sinabi na dahil anytime pwede mo na sila i-recall. Matapos i-recall ang kanyang security detail, marami raw nag-apply na retiradong pulis at sundalo para mabantayan siya.
Nasa 10 raw ang tinanggap niya sa mga nag-apply. Hindi naman daw nababahala si Senator De La Rosa para sa kanyang kaligtasan, lalo na tuwing nasa Davao siya dahil anya, home court niya doon at halos lahat kakilala niya. Hindi rin daw limitado ang kanyang kilos at tuloy siya sa pangampanya kahit sa labas ng Mindanao dahil wala pa naman daw inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. O ayan mga kaidol ha. Sinong naniniwala kay Bato de la Rosa mga kaidol? Na may nakasunod niya na PNP mga kaidol. Isang fake news yan mga kaidol, no? Oo. Ha? Bakit sino ba siya nasusundan siya? Bawat galaw niya susundan siya. Kahit malayo siya, kahit nasa Mindanao siya. Ha? Mali. Fake news yan mga kaidol. At yung sinabi niya mga kaidol na binawian siya sa PNP ng security details, fake news po yan mga kaidol, no? Gawa-gawa lang yan ng istorya mga kaidol. At alam nyo mga kaidol, yan nga paulit-ulit ko sinasabi mga kaidol, na tinitrigger lang po ni Bato de la Rosa ang mga DDA supporters mga kaidol, no? Tinitrigger lang ang mga utak ng mga DDA supporters para maniwala ang mga supporters niya mga kaidol. Yung kami naman na may mga isip, may mga utak, kami na may mga isip, may mga utak, hindi po kami basta-basta maniniwala. Pag istorya lang, pag istorya lang, usap-usapan lang, salita-salita lang, hindi po kami maniniwala, no? At dapat lang mga ganyang estilo mga kaidol, no? Marunong tayong tumingin, marunong tayong mag-research, marunong tayong makinig yung katotohanan lamang po. Hindi po tayo makinig sa mga fake news mga kaidol na tulad ni Bato de la Rosa mga kaidol. Bato de la Rosa, napaka-fake news yan mga kaidol, yung sinasabi niya mga kaidol. Kasunod na yan si Bato de la Rosa mga kaidol sa ICC mga kaidol. Tingnan nyo mga kaidol, si Bato de la Rosa nasa Mindanao na lang po ng kampanya. Hindi na po siguro siya makapunta dito sa Luzon. Bakit? Natakot na yan si Bato de la Rosa mga kaidol. Ulitin ko mga kaidol, yung OBP, Office of Vice President mga kaidol, yung viral ngayon na usap-usapan, fake news po yan mga kaidol. Naniniwala lang ang mga DDA supporters mga kaidol. Tinitrigger lang po nila ang mga DDA supporters mga kaidol. Na walang katotohanan. Fake news. At ito naman si Bato de la Rosa mga kaidol, fake news. Na binawian daw siya ng PNP security details mga kaidol. Fake news po yan mga kaidol. Ito ang sagot sa Malacanang. Ito ang sagot ni Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Panoorin po mga kaidol. Sagot naman ng Malacanang tungkol sa pag-recall ng security detail ng senador. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Pero giit ng PNP, fake news ang sinasabi ni De La Rosa na binawian siya ng security detail. Base raw yan sa impormasyon na binigay sa kanila ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nang tanungin naman si De La Rosa kung susuko siya sakaling iparesto ng ICC, Kung hawak nila ng warrant of arrest na issued by local court, yan, pwede ako magparisto. Pero kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparisto. hindi rin daw uubra kung mag-disguise o ibang anyo siya para makapagtago. Tinry ko, nag-cap-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ko lang isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Sabi ko, wala, napatay na. Sa ngayon, wala raw balak lumabas ng bansa si De La Rosa. Kung magtatago man daw siya, dito lang sa Pilipinas. Pero ano raw ba ang gagawin ni Bato para hindi siya tuluyang maaresto? Kung sa tanga-tanga.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.